Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonero. Nagpapaabot po sa inyo ng isang pagbati at paghahangad na sana'y magkaroon po kayo ng kapayapaan. Sa wikang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapagkat ngayon po mga panahon na ito ay Ramadan. Yung pong Ramadan ay yung paggunita ng pagkakabigay ng banal na librong tawagin po ay Quran kay Muhammad. Yan po ay taon-taon ay ginagawa pong paggunita na yan sa pamamagitan po ng pag-aayuno o Ramadan. Ngayon, mga kaibigan, hindi po yan ang ating topic. Ang ating pong topic, bagamat napakainit po ang mga ginagawang mga pananalasa ng bagyong China, Communist China, abay matagumpay po nila tayong tinatanggal doon po sa mga debate ng China, sapagkat sila po'y natatalo sa buong mundo at nagsasabing, "Hoy China, bakit hindi niyo galangin ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang Permanent Court of Arbitration?" Nagsasabing walang South China Sea na pumasok sa Pilipinas. Yung kanyang 9-dash line, 10-dash line ay walang basihan sa kasaysayan at walang basihan sa legalidad ng mga papeles na sinusumiti sa United Nations. Mga kaibigan, nawawala po ang atensyon ng mga Pilipino dyan sapagkat alam po naman ninyo, ang ating pong mga kababayan ay ika nga para pong flavor of the month kung ano yung uso na uso. Halimbawa, issue tungkol sa EJK, na uso tungkol sa missing boxingeros, na uso tungkol sa flood control. Yan ay nabura na naman sapagkat nauso naman yun namang China issue at ang pangbubusabo sa atin ng sarili nilang bagong ambassador laban po sa mga Filipino officials natin. Ngayon mga kaibigan, ang latest na estratehiya para mawala naman ang usapin tungkol po dyan sa Chinese invasion ng Pilipinas ay yung pong kandidatura ni Sara Duterte. Bagamat alam na po natin yan na talaga namang kakandidato siya, yung pong timing ang akin pong tinitignan. Bakit napakaaga ang kanyang timing? Bakit? Meron pong dahilan yan. Una, ang dahilan ay mawawala yung pong visa sa kanyang tingin ng impeachment. Bakit? Sasabihin niya, kaya kayo nag-i-impeach sapagkat kandidato ko. Kaya kayo nagpapatuloy ng inyong pag-imbestiga ng confidential funds ko at saka iba pa mga anomalya ng Office of the President at ng Department of Education ay sapagkat kakandidato ko bilang Pangulo. Mga kaibigan, nais ko pong sabihin ng pagkandidato ng isang tao sa pagkapolitika o pagiging kandidato o sa anumang pwesto ay hindi po dahilan upang iatras ang kanyang mga kaso sa dahilan ng tulad po ng kanyang parating sinasabi, pinupolitika lamang ako, politika lamang yan, sapagkat takot sila na ako'y manalo. Yan po ang linya ni Sara Duterte. Abay, sa aking pong tingin, ang kandidatura ni Sara Duterte ay isang malaking insulto laban sa katinuan ng mga Pilipino. Pangkalahatan, insulto ang kandidatura ng isang
Sara Duterte sa bansang Pilipinas? Para po bang hinuhusgahan tayo na tanga ang mga Pilipino, bobo ang mga Pilipino, walang kwentang mga tao ang mga Pilipino, hindi sila patriotic, hindi makabansa, at hindi sila marunong gumalang sa dangal sa kanilang sarili. Walang karangalan ang Pilipino sapagkat yan po ang lumalabas na nagiging kapital ng mga Duterte ay sapagkat walang dangal ang mga Pilipino. Wala po silang kahihiyan. Ikinakahiya sa buong mundo ang mga Duterte, pero sa atin nag-aakala pang mananalo at pinapalabas pa. Meron pa tayong pinapayagan na SWS rating, survey. Kalokohan yan. Paano magkakaroon na approval rating ang performance ni Sara Duterte, mga kaibigan? Napakataas. Wala naman siyang performance. Hindi siya nagpa-function bilang Vice President, hindi siya nagpa-function bilang Secretary of Education sapagkat sapin-sapin ang kanyang kaso. Tapos, ang mga Pilipino pinapalabas ng Social Weather Station, SWS, na siya pa rin ang front runner bilang kandidato. Abay, malaking kalokohan po ito. Pero po sa akin tingin, sa akin pong pag-analisa bilang isang journalism professor at bilang isang veteranong journalist, abay, dehado po si Sara. Una, wala na pong Ilocano votes. Mas marami ang Ilocano votes kaysa sa Visayan votes. Ang pinakamabigat na probinsya, pinakamalaking boto ay nanggagaling po sa Pangasinan. At there is such thing as solid North. Wala pong solid South. Sapagkat ang South, hindi naman po porke Bisaya ka, ikaw ay tanga. Hindi porke Bisaya ka, ikaw ay papalakpak sa mamamatay tao. Hindi sapagkat Bisaya ka, iboboto mo si Duterte sapagkat minumura niya ang Diyos. Abay, sa tingin ko po, itong mga issue na ito ay hindi malilimutan ng mga Bisaya. Maraming mga Bisaya ang kagalang-galang ang pag-uugali. Ngayon, ang pagbabalik ni Sara, halimbawa man, pagbabalik ng reign of terror o terorismo ng Panguluhan ng Duterte. Si Sara mismo ay nagsabi sa social media na nagmula siya tapos sinabi niyang patayin si BBM, patayin si Lisa Marcos, patayin si Martin Romualdez. Vice President of the Republic of the Philippines nagsasalita ng ganyan sa publiko na patayin, nagmumura, at yung kanyang kapatid na mayor na si Baste Duterte nagsasabing pag nanalo nakabalik kami sa Panguluhan, papapoint ko sarili ko bilang Secretary ng National Defense, bobombahin ko ang Ilocos Norte sapagkat maraming adik dyan. Pinapatungkulan niya lamang si Bongbong Marcos. At ito naman si Pulong Duterte ay nagsabing pag namatay ang tatay ko sa The Hague dahil po sa ICC detention niya, guguluhin ko ang buong Pilipinas. Ano ba yung nakakala ng mga Duterte ito? Mga ngatog tayo sapagkat siga-siga mga Duterte. Hoy! Hindi lahat ng Pilipino ay kaya niyong takutin at hindi lahat ng panahon ay panahon ng mga DDS. Katunayan, ilang beses ko na pong dinideklara na ako po ay handang manguna ng civil war laban sa mga pananakop ng insik at lahat ng sumusuporta sa kanya. Kung DDS o Duterte sumusuporta sa insik, kalaban ko po yan. Kalaban dapat ng ating mga matitinong Pilipino. Yan po ang aking pong paninindigan, yan po ang aking pong opinyon.
At tulad po ng ating pong pambungad na Bismillahirrahmanirrahim, ang ibig sabihin lamang yan ay sa ngalan ng po may kapal na masyadong mahawagin at ang aking pong pinapanginoon. Yun lamang po ibig sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim. At yung po naman Allahu Akbar, ang ibig lang sabihin niya sa way English, God is great. Kaya tayo po ay bumabati sa pamamagitan po ng pagbanggit ng ating pong poong may kapal, nag-isang Diyos ng mga Diyos. Yan po ay si Allah. At ang Allah po ay pangalan po na katumbas ng wikang English na pag sinabing God, sa Arabic Allah, sa Tagalog Bathala, sa Kastila Diyos. Yun lamang po ibig sabihin yan. Hindi po pangalan ng tao, hindi po pangalan ng santo, kundi pangalan po ng Diyos na siya pong lumikha ng langit at lupa. Yan po ang ating pong pagbati, yan po ang ating pong paliwanag. At kaya po bandera ko ay pula sa taas sapagkat nagdeklara po ko ng giyera laban sa pananakop ng China. Ako po si Kawal D. Carbonell, kawal ng demokrasya na nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!